Tuesday, everybody! 1:35 ang ating oras. It's October 17, 2023. Oy! Akalain mo yon, tapos na ang second week ng October, tapos matatapos na ulit yung October. Here comes December. November pa pala. November and December. 2 months na lang matatapos na po ang taon na ito. Marami ba nangyari sa buhay mo ngayong taong ito? O maraming sakit na nangyari? Malay mo, next year puro kaligayahan naman ang matamasa mo. Naku, i-claim natin yan, di ba? Sana nga, sana talaga. Yan naman ang lagi nating wini-wish eh. Pero syempre, di ba, talaga namang makaka-experience tayo ng pain, problems, and kung ano-ano man, 'di ba? Na dapat mo maramdaman sa buhay kasi nga tao ka, kasi buhay ka. At habang buhay ka, mararanasan mo ang roller coaster ride ng buhay. Kaya kailangan pag sumakay ka sa roller coaster, 'di ba, matibay ang dibdib mo at malakas ka. Hindi pwedeng pinanghihinaan ka kasi yun talaga ang takbo ng buhay natin. It's a roller coaster ride. Wow! Diba? So tibayan mo ang dibdib mo sa mga kakaharapin mo pa in the coming days. Kung ano man yan, push and go, go, go. Kayang-kaya mo yan. Hi, Pangga. We are so back once again. At ito na nga pinakahihintay nating lahat. Siyempre, live na tayo. On Facebook, hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. DJ Space, K-A-R-A. And of course, live din tayo sa isa pa nating fanpage. Hanapin mo lang Sincerely Kara. Yan. At dyan po ay pwede ka mag-send ng inyong mga storya ng pag-ibig via voice message. I-PM nyo lang po ako sa messenger at tapos i-record nyo inyong mga boses. Kung hindi nyo kayang i-record, i-type nyo na lang kasi mahihain ka masyado, ha? O yan, i-type mo na lang kung anong kwentong pag-ibig mo. And malay mo one of these days, eto na nga, ma-play na natin ang story ng buhay mo. I would like to thank mga nagbigay ng aking damit na ilang araw ko nang sinusuot. Maraming salamat. Ayan, for the ganchilyo muna ang outfit natin today. Kung gusto mo makita, punta ka na sa live natin, ha? Happy Tuesday, everybody! And ito na nga ang reminder ko everyday. Ngayong Tuesday, dapat malakas ang ating pangangatawan. Kaya ano ba ang dapat para maging mas malakas pa tayo? Kasi ako nakaramdam na ako ng ng sipon eh. Yung masakit na yung lalamunan ko, hindi naman masakit na parang pag lumulun ako lang may something, feeling ko na may sipon na ako dahil siguro sa panahon. Kaya kagabi yung aircon namin, from 25, 28 na. Hindi na talaga kaya ng katawan ko ang lamig. May mga ganun no? Yung mga taong mahihina talaga sa lamig, no? May mga tao naman na grabe, naka-18 na yung naiinitan pa din, yung totoo. Grabe yung skin mo, ha? So ayun, kaya nowadays maraming mga sakit na lumalabas-labas sa katawan natin, kaya pangalagaan po natin ang ating katawan. Dapat tayong mag MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Ayan. Alam nyo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya po siya tinawag na plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na nagkakaedad at tulong din po ito para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman, uri ng protein yan na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yan. MX3 na. Live na po tayo, ha. Please like and share para masaya ang buhay nating lahat. At syempre, wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Kung ready ka na, mas ready na ako dyan. This is for you guys. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Lahat tayo bilang anak ay longing sa pagmamahal ng isang magulang. Excited tayong ipakita ang grades natin, achievements natin, o kahit pa nga sa mga problemang pinagdadaanan natin.
masarap sa pakiramdam kapag nandyan sila para i-guide tayo. Pero paano nga kaya kung iba ang turing sa'yo ng magulang mo? Hanggang kailan ka nga ba maghihintay na matanggap ka bilang anak? Ano nga ba ang dapat mong gawin para mahalin ka, kagaya ng pagmamahal mo sa kanila? Ito ang story ni Marco. Simula nung bata pa siya ay hindi na talaga sila close ng kanyang tatay. Dahil palaging nasa abroad ang tatay niya. Pero thankful naman siya kahit nasa malayo ang tatay niya. Yun nga lang, hindi maiwasang mainggit sa mga kaibigan niya or classmates sa school na nakikita niyang mahal na mahal ng tatay, kalaro, hatid sundo sa school. Kumbaga, bata pa lang siya ay longing na siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Lagi niyang wini-wish na sana umuwi na raw ang tatay niya para makasama niya na at makapag-bonding sila. At nagkatotoo naman. Kaso nga lang, yung ine-expect niya na may chance na para makapag-bonding sila ay parang hindi pa rin. Dahil malamig pa rin sa kanya ang tatay niya. Na parang feeling niya, anak mo ba talaga ako? Hanggang sa nalaman niya na meron na palang ibang pamilya sa ibang bansa ang tatay niya. At inisip niya na kaya siguro cold sa akin si Papa dahil iba na ang pamilya niya at iba ang mahal niya. At kahit anong medal ang binibigay niya ay napapagsalitaan siya ng masakit ng tatay niya. Na kahit ano pa daw trophy or medals ang ipakita, ay walang pakialam at hindi daw bibilib sa kanya ang tatay niya. Yun mismo ang sinabi ng tatay niya sa kanya. Kaya nakakaramdam na siya ng pagod at feeling niya nanlilimos na lang siya ng atensyon at pagmamahal. Pero kahit ganun, mahal niya pa rin ang tatay niya. Hanggang saan nga kaya siya magtitiis at maghihintay na mahalin din siya? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, ako nga pala si Marco. 21 at kasalukuyan nag-aaral sa isa sa mga kilalang paaralan sa Maynila. Simula bata pa lang ako, hindi talaga kami close ni Papa kasi palagi siyang nasa abroad. Sobrang thankful ako sa lahat ng ginawa ni Papa para sa amin. Pero hindi ko maiwasan noon na mainggit sa mga kaibigan at kaklase na hatid sundo ng kanilang ama o di kaya naman ay laging kalaro nila. Hindi ko kasi naranasan ng mga ito noong bata pa ako. Minsan na rin naisip ko na hindi talaga ako mahal ng aking ama kaya di niya magawang umuwi rito. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, baka kapag nag-aral pa ako ng mabuti, umuwi na si Papa at alagaan niya rin ako. At dumating ang araw na natupad din ng matagal ko nang hinihiling, ang umuwi at makasama ang aking ama. Laking pasasalamat ko noon na umuwi siya noong taong 2013. Hindi naman kami aware ng kapatid ko na malaya pala siyang nakikipagrelasyon sa ibang babae kahit nakasal sila ng mama ko. Lubos kaming nasaktan ng kapatid ko noon, lalo na si mama. Bilang anak, ang naisip ko lang na paraan noon ay galingan ko pa ang aking pag-aaral. Nagbabaka sakaling kapag napansin niyang pinalaki kami ng maayos ni mama, baka di na niya maisipang iwan kami ulit. Sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang pakikitungo sa amin ni Papa. Malamig pa rin ang parang ibang tao kung ituring niya kami. Minsan naman ay nabibilang lang sa aking kamay ang pagkamusta sa amin ni Papa, lalo na sa aming pag-aaral. Pero kahit kailan, di ako nakarinig ng kahit anong papuri mula sa kanya. Sobra akong uhaw sa atensyon at mga papuri na kahit kailan hindi niya naibigay sa amin. Tanda ko noong pagka-graduate ko ng senior high, sa sobrang tuwa ko sa mga medalya at tropeyo na natanggap ko, ay pinakita ko ito noon kay Papa.
Akala ko noon na matutuwa siya para sa akin. Ngunit ang mga salitang ito lamang ang nakuha ko. Kahit ilan pang medal at trophy ang iharap mo sa akin, hindi pa rin ako bibilib sa'yo. Natulala na lamang po ako. Di na malaya na umiyak na pala ako. Ang mga salitang yun na galing sa aking ama, ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko. Ramdam ko ang pagguho ng mundo ko noon, DJ Kara. Hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago sa relasyon namin ng aking ama. Aaminin ko, DJ Kara, minsan nararamdaman ko ang pagod sa paglimos ng atensyon at pagmamahal niya. Ngunit di ko itatanggi na hindi ko kailanman matitiis ang aking ama. So sad na sarili mong ama hindi ka tanggap at hindi ka kayang mahalin kagaya ng pagmamahal mo. Ayokong sabihin na hindi ka mahal kasi baka tough love yan. Pero gusto ko na lang sabihin na hindi kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. At totoo nga ba na may mga ganong ama o ganong magulang? Well, malalaman natin yan. Mag-comment kayo sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sa lahat ng mga kabataang relate. Ang dami na nagko-comment, relate po ako dyan. Sige, comment lang kayo kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Marco na longing sa pagmamahal ng kanyang ama mula pagkabata. Eto sabi dito, give all your love sa mommy mo and siblings. If walang amor ang tatay nyo sa inyo, be thankful, still tatay mo pa rin siya. Love him until you're tired. God bless. Sabi ni Ate Arlene, until you're tired. Sabi niya. Sabi pa dito, ang hirap ng sitwasyon mo, Marco, kasi wala kang ama na nasa tabi mo, kaya longing ka sa pagmamahal niya. Masakit mang tanggapin ang katotohanan na hindi niya kayo kayang ituring. Bilang anak, hayaan mo na lang siya. Importante, nag-aaral kayo mabuti, lahat ginagawa mo para matupad ang mga pangarap mo. Isipin mo na lang kung ayaw sa inyo ng tatay mo at hindi kayo matanggap, mahal mo pa rin naman ang tatay mo dahil magulang mo pa rin siya kahit anong mangyari. Sabi naman to ni Rhea, mahalin mo pa rin daw siya despite of everything. Sadly, pero may mga ganyang ama, lalo kung meron na siyang iba na pinag-aalayan ng kanyang atensyon. Pero wag kang mapagod na maging mabuting anak sa kanya. Hayaan mo at one day, marirealize niya rin yun, Marco. I swear, tao pa rin siya. Sabi naman to ni Ate Jonah. So darating din ang time, marirealize din daw yun ng father mo. Sabi pa dito, napakabuti mong anak, Marco, kasi kahit anong salitang masasakit ang sinasabi niya, mahal mo pa rin siya. Kausapin mo siya kung ano ba ang dapat mong gawin. Pero kung wala pa rin, patunayan mo hanggang may mapatunayan ka sa kanya. Just love him because he is still your father, sabi ni Jane. Mahal ka ng tatay, pero bilang anak, respeto lang at mahalin mo pa rin dahil tatay mo pa rin siya, sabi ni Ate Letty. O ito sabi one word, basta mahalin mo lang ang tatay mo. Sabi ni Ate Rosalie, basta mahalin mo lang daw. Mahalin mo ng walang pag-aalinlangan dahil may Diyos na gumagabay sa'yo. Sabi naman ni Ate Marilu, mahalin mo ng walang pag-aalinlangan ang iyong ama. Ay nako. Alam mo, Marco, masakit naman talaga kapag ang pagmamahal ay hindi natutumbasan or nasusuklian. Hindi naman kailangan kasing level ng pagmamahal natin. Pero maramdaman lang natin kahit bilang tatay. Diba? Napaka-importante nun sa isang bata. Lalo na habang lumalaki. Yung crucial stage, yung sinasabi nila na 7, 8, 9 years old na i-guide mo yung anak mo. At wala yung tatay mo to guide you habang lumalaki ka. Pero andyan naman ang nanay mo eh. Hindi ko sinasabi na i-menos na natin yun. Pero alam mo, kung iisipin mo, blessed ka pa rin. Kasi kahit nasa malayo ang tatay mo, may nanay ka pa rin na andyan para sa'yo. Yun nga lang,
longing ka pa rin sa isang ama. And I understand that. Lalo na kung kasama mong lumaki ang tatay mo, tapos alis uwi ang ginagawa niya from abroad, di ba? Syempre parang lalo mo siyang namimiss eh. Pag darating siya, di ba, abangan natin yung mga parents natin from abroad na darating kasi feeling natin, ito na yung chance. Pagkakaroon na tayo ng bonding moment, magtatagal dito si papa o si mama. Kaso parang hindi pa rin enough yun. Kaya napakahalaga talaga ng time na binibigay ng magulang sa anak. Napaka-importante nun. Diba sabi nga, mas magbigay ka ng oras sa mga anak mo kesa sa ibang bagay. Yan ang dapat mong priority. Kasi minsan, akala mo kilala mo na ang anak mo pero hindi pa pala. Minsan akala mo masaya sila pero hindi mo alam umiiyak pala yan sa gabi. So napaka-importante ng time. At pag-guide sa mga anak. Now, Marco, ginawa mo naman ang best mo eh. May trophies ka, may medals ka kasi iniisip mo baka sakaling mapansin ka na kasi nga longing ka eh. Pero hindi pa rin. At masakit yun ha. Kapag may mga achievements ka, walang magko-congrats sa'yo. Diba? Pero bilang anak, nagawa mo na ang part mo. Yung tatay mo na lang siguro ang may kakulangan sa'yo. At sabi mo nga, maiba na siyang pamilya. Baka naging mas mahirap din dahil may iba na nga siyang pinag-aalayan ng pagmamahal. Diba? Parang hirap niyang agawin na. Dahil wala na eh, bumuo na siya ng sariling pamilya eh. Pero alam mo, maging open ka sa tatay mo. Kasi baka hindi siya aware sa nararamdaman mo. Baka akala niya nakangiti ka lang or baka akala niya yung pinapakita niya sa'yo, okay lang naman lahat. Kaya mong tanggapin dahil strong ka. Di niya alam na weak ka na pala. And you have to be honest about it. Kasi kung hindi ka magiging honest, magkakatrauma ka paglaki mo. Habang tumatagal, hindi mo na ilalabas yung feelings eh. Hindi mo naman siya kailangang awayin, hindi mo siya kailangang suwayin. But just tell him how you feel. Importante yun sa mga anak din. Na i-open up nyo rin ang sarili nyo sa mga magulang ninyo. Kung hindi nila kaya, kayo na lang. Kayo na lang ang mag-reach out. Hindi lang para malaman nila kundi para makatulong din sa mga puso ninyo na mailabas ang nararamdaman nyo. Para makagaan sa damdamin ninyo. Kasi our longing for love comes from the deepest roots of our being. May malaking epekto yan kapag hindi mo nararamdaman ng pagmamahal. So ilabas mo na lang. Ngayon kapag sinabi mo sa kanya at wala pa rin siyang ginawa, wala na tayong magagawa. Ipasa Diyos mo na lang. And isipin mo, may nanay ka pa rin. Hindi man kayang ibigay sa'yo ng tatay mo yung hinihingi mo, hingin mo siya sa Diyos. Na i-guide ka para mapunan yung pagmamahal na kulang sa buhay mo. And after all, kahit ano pang gawin natin, tatay mo pa rin siya. Mahalin mo siya hanggat kaya mo. Kahit hindi niya na kayang mahalin ka. Dapat andun pa rin yung respeto. Dahil after all, andito ka pa rin sa mundong ito. So sana wag dumating sa point na mabastos mo din siya or makasagot-sagot ka sa kanya. Ipasa Diyos mo na lang. Alam nyo, naniniwala talaga ako na parents are the ultimate guide for a child. Just love and respect them and you will find the path to success. Sincerely, Kara.